Ngayong araw na to, pag-aaralan po natin yung Christ birth, the beginning of spiritual transition. Yan, medyo first time siguro nyo ito marinig, pero napaka-importante na maintindihan po natin ito. So, para ituloy natin, para makita po natin, why December? That's the question. Pakisabi, why December? Kung ano ang atakin mo, nanong manggad kay December gin anak si Jesus? Maybe, sabi nila, kay amin ang tradisyon. Maybe, maramong word ng mga maybe. Kasi damo-damo man sa bulan na pwede ipanganak ang Panginoong Hesus, nano kay December pa gayon? Alam nyo ba na sa Roman calendar, mayroon lamang napulo na month? At gin-add na lang po ang January and February to become 12. Pero in Roman calendar, talagang dapat 10 lang. Pero nagkaroon ng salamat. Kaya kung wala sa month of February, di ko alam kung ano ang birthday. April. So, why December? So, tingnan po natin para magkagwag ang tinatawag na spiritual perspective sa nilang mga, although it is a month, pero alam nyo ba na napaka-importante sa Diyos ang bulan, ang adlaw, tanan po na ginagamit sa Diyos para maintindihan po natin yung mga bagay na gihinimo niya sa ating buhay. So, the first, why December? December is the end of the month. Amen? So, end of the month, January is the beginning. So, kung makikita po natin, December is a month of transition. Pero kaganda sa na transition kasi from end to beginning. Dapat beginning to end. Pero kakaiba kay Lord. Kasi nag-start sa end, tapos nagtapos sa end, sa beginning. Ang galing, no? So, why December? December is the 12th month of the year, and we call it December. So, ang tawag ko nito is month of transition. From end of the month to the beginning of the year. Then, alam nyo ba, why December? December is the 12th month. Alam nyo ba ang meaning sa 12 sa Hebrew calendar, ang meaning sa Hebrew sa 12? 12 means government. Kung pagtagnay-tagnayon natin, December is a month of transition. It is a month of transition of government. Oh, come on. I hope you got the point. So, hinayon ko po para mas maintindihan po natin nano kayo nag-gaigwan sa transition sa kapanganakan. Spiritual, kasi pinag-uusapan po natin dito, spiritual transition. You got my point? So, ginamit sa Diyos ang December para maintindihan po natin na sakto ang kapanganakan ng Panginoong Diyos. Bakit December? Kasi it is the end of the month, it is transition, it is a month of government. Okay, ituloy na natin para mas maintindihan po natin. What are the spiritual transition in Christ's birth? Yun ang pag-uusapan po natin. Ano, tagaan-tapa ka mong tatlo. Although, damo po dapat, pero pinaka-importante lang ang aking pong ibibigay. What are the spiritual transition on Christ's birth? Ito po ang number 1. The first transition in spiritual is transition of faith. Yan po ang unang nangyari. Alam nyo ba na the Christ birth is the beginning of the New Testament? Kailan nagsimula ang bagong tipan? Sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. That's why I call it transition from old to new. Thank you. Salamat sa revelation. You got the point. From Old Testament to New Testament. New Testament begins at Christ's birth. Yan ang transition na nangyayari. So, ano itong transition of faith? Tingnan po natin. In Luke chapter 2, verse 11 to 12, sabi ng Bible, the Savior, yes, the Messiah, the Lord. Pansinin niyo po, i-highlights ko ulit nung gabi, ay highlights ko po ito nung Christmas Eve. Pero balikan po natin para maintindihan po natin yung transition na to. The Savior, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David, and you will recognize him by his sign. You will find a baby
wrapped snugly in a strip of cloth, lying in a manger. So, sino po yung pinanganak? The Savior, the Messiah, the Lord or King, the Son of God. Note, the Son of God. Pakisabi, Son of God. Kasi doon magkakaroon ng transisyon para maintindihan po natin. The Savior, the Messiah, the Lord or the King, the Son of God. So, look, sabi ng Matthew 1:23, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son. Pakisabi, son. Okay, ha? And they will call him Emmanuel, which means God is with us. Makinig na mabuti. Tingnan po natin yung transition. Alam po natin ang beginning. In the beginning, so nag-start si Lord with the man. God lived with the man, with Adam. Pero when Adam, magkasala si Adam, di ba, lumayo. Tama? So ngayon, ang nangyari, nagkaroon po from Old Testament, ang way of communication ng Diyos sa tao ay hindi po maganda. Kasi malayo ang Diyos at ang tao. Tumatawag siya ng mga propeta, the prophet means messenger. Hindi lumalapit ang Diyos sa tao. Nagpapadala siya ng mga propeta at kung may gusto siyang sabihin, susuguin niya o uutusan niya yung propeta at magsasalita sa mga tao. So, ganun ang estilo ng Old Testament, relationship ng Diyos at tao. Pero sabi niya, in the New Testament, the new, ito na, God is with us. Ano sa New Testament? God is with us. Are we in the New Testament? Yes. Parang hindi kayo masaya. Okay. God is with us means God dwell on His people. Kasi tayong mga tao, gusto kasi lagi natin may nakikita. Pakisabi faith. Ang faith, hindi po nakikita, pero may ebidensya. So, yun ang gusto ng Diyos. Kaya yung picture po na yan, is a picture na para i-prove sa atin na gusto sa Diyos makasama yung tao. We know we have God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit dwells in heaven, on the kingdom of heaven. Ganun lang siya, andun yung kaharian, andito yung mga tao. So, ang nangyari, sabi niya, ang lungkot, malungkot ang Diyos, nakita niya, kaya ito po ang nangyari. Ito, para mas maintindihan pa natin. Means, the Son of God, sino yon? Ito yung pinanganak. The Son of God came to flesh to be the Savior and Messiah of Lord. Lord of all. Ito po ang transition. Pakibasa. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous one will live by faith. Ano po yung word na i-highlight po natin yung faith to faith? In the Old Testament, God is looking for a person or a man who have faith in Him. Kaya mapapansin nyo po sa Old Testament, they are not saved by the law. They are saved by grace. Gimbutangan po silang law so that we can live right. Pero yung salvation po nila is through faith pa rin. Abraham saved by God through faith. Noah saved by God through faith. Gideon, David, lahat po, basahin nyo po yung Hebrew 11, they are heroes of faith. Kaya yung Old Testament, makikita po natin, ang batayan ng Diyos para sa kanila is pananampalataya. Same with us today. Kaya yung word na from faith to faith, from Old Testament faith to New Testament faith, paano nagkaroon ng transition? Simple lang naman. Nang dumating ang Panginoon, kasi yung mga tao, di ba, especially po yung mga Judaism, they are born, they believe, kasi ang word na Elohim, alam nila is, pero may kanta sa, Hear, O Israel, the Lord, our God is one God.
So, monotheism. Akala nila, oneness. Sila talaga, as in one God. But, hindi nila matanggap na mayroong ang Diyos ay God the Son, the Father, and the Holy Spirit. At narebelyon nang dumating ang Panginoon. Pinakilala niya God the Father at pinakilala niya yung Holy Spirit. Kaya napakahirap ng transition sa mga Israelita na tanggapin ang Panginoong Hesus. As they believe they are one God. Yahweh. Jehovah. Hello? Ito na ngayon. Pagdating ni Jesus, okay, pakibasa. Sabi ni Lord sa inyong mga disciples, sa atin lahat, 1, 2, 3, go. Do not let your hearts be troubled. You believe in God? Believe also in me. Okay, sabi niya, you believe in God, believe also in me. As ano? As Christ the Lord. So ano po ang ibig ipahiwatig ng Panginoon? Simple lang naman po ang gusto niyang ipakita dito. Nais niya pong ipakita dito na siya yung Messiah, siya yung anak. Paano nagkaroon ng transition? Ito lang, simple lang. What are the spiritual transition ng Christ's birth? Number 1, transition of faith. From Father to Son. From Father to Son. At hindi matanggap ng mga Israelita na there is a Son. Until now, yung transition ng faith nila napakahirap. At ito po ang nakakalungkot. Kasi ang buong mundo, papaniwalain na si Jesus ay isa lang, ang Panginoong Jesus ay isa lang. Actually, sa India. Sa India, ang Panginoong Jesus is one of the figure of God. Kaya si Jesus, dinadagdag nila sa kanilang mga God. Sabi sa katakan mo ikaw, marami ka bang God? Basi idagdag mo man si Jesus. Hello? Kaya na si Pablo mangaral si Pablo sa Korinto, sinigaw niya. Kasi ang Korinto, punong-puno ng mga ribulto. Punong-puno ng dami-dami. Kaya sabi niya, sino ba itong Jesus? Sabi ng mga tao Korinto, idadagdag daw namin. Sabi niya, may nakita si Pablo na kasulatan na the God who created the heavens and the earth, may nakita siya. At sinabi niya, ito yung hinahanap nyo. Tama, pinakilala niya. At ito yung the God who created the heavens and the earth, tinuro niya ang Panginoong Hesus. At doon nagsimula manampalataya ang mga taga-Korinto. Shall we clap the Lord? So, ano ang transition ng faith ng pagdating ng Panginoong Hesus? From Old Testament, they worship God the Father, but in the New Testament, ito po ang transition. Para bagang ganito, dahil kaharian to, ipapasa ng Ama yung kaharian sa anak. Kaya mapansin niyo, sabi ng Panginoong Hesus, all for the glory of my Father. If you worship Jesus for the glory of my Father. So, ituloy po natin. Pangalawang transition of belief. Ang unang transition na dala ng Panginoong Hesus sa kanyang kapanganakan ay transition of faith. From Father to Son. Ito po ang pangalawa, belief. Pakisabi, belief. Alam po natin, at lagi kong tinuturo sa atin pong series ng ating Kingdom series, sa Old Testament nakita po natin na ang Panginoong Hesus, inutusan si Moses o si Abraham magtayo ng simbahan o ng bansa. Anong inutos ng Diyos kay Abraham? Simbahan o iglesia or bansa? Siguraduhin niyo po, simbahan o bansa? Bansa. Sabi ni Lord, I will make you great nation. Anong pangako ng Diyos? Great nation. Pati itong problema, along the way, alam ni Abraham ang purpose ng promised land. To be a kingdom nation. But sad to say, along the way, tinawag silang kasi pinagsama po nila yung religion at ang kingdom. That's why, yung belief nila biyang Judaism, pag sinabing Judaism, you serve or you worship Yahweh, Jehovah. Amen? So ngayon, ito na nangyari. Bawat bigay ng Diyos ng mga commandments, rules, or precepts, at tanan ng mga ginahatag ng Lord,
they consider them as religious law. Dapat yon kingdom law. That's why, ang nangyari, imbis na may mindset sila sa kingdom, about the kingdom of God, ang nangyari na practice yung religious activities. Kaya pagdating ng Panginoong Hesus, sabi niya, kawawa kayong mga pariseo, mga tagapagturo ng kautusan. Kasi ang tinuturo nila, sa halip na ituro ang kautusan, para mamuhay ng tama, ang nangyari naging religious law. Kaya nakita niyo po yung post ko? Sino nakikita nun? Religion will teach you to believe. But the kingdom will teach you to behave. Kaya pagdating ng Panginoong Hesus, pinagalitan niya lahat. Mga iskriba kayo, mga tagapagturo pa naman kayo, mga bulag kayo. Sipon mo, kung ikaw yun, all throughout your life, knowing that you are in the right, kaya pinagmamalaki nila na sila yung tamang relihiyon. Nga lang sabi ng Panginoon, kung pakikita po natin dito na, hindi naman relihiyon tinuro ko sa inyo. Ang tinuro ko sa inyo is, build up my kingdom. Kaya yun ang dahilan bakit maraming hindi makakapasok sa karya ng Panginoon. Ayaw mo po yung context ng Panginoon, Panginoon, papasukin mo ako sa iyong karyahan. Anong sabi ng Panginoon? Hindi kita kilala. Ano po ang dahilan? Simple lang. Tama yung tawag niya na address, Panginoon. Kasi Panginoon naman talaga siya. He is King, He is Lord. Tama yung address, tama yung pagkakilala. But, they know Jesus as King and Lord, but they don't know how to live in the kingdom. Why? Sabi ni Lord, you are wicked. Kasi if you know the kingdom, you will live right. Kasi kingdom will teach you to live right. Sa kaharian, ayusan ng buhay. Hindi ito pagalingan, paramihan ng memory verse. Hindi ito paramihan ng paniniwala at pananampalataya, pagalingan ng pagsasalita. Buhay ang pinag-uusapan po natin dito. Okay. So, iyon po ang nangyari na transisyon. Basahin po natin ang Isaiah 9:6. Napakalinaw. Ito po ang transisyon. In the Old Testament pa lang nag-prophesy na merong isang bata na ipanganak, yung gobyerno nasa kanya. Kaya paulit-ulit ko ito para maituro nyo din po. Dahil hindi na po tinuturo talaga yung karayaan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Masarap pakinggan yung prosperity gospel preaching. Masarap pakinggan yung mga motivational speaker. Pero ito dapat marinig. Hello. Are you there, people of God? At alam nyo ba kung bakit kayo nandito sa iglesyang ito? Dahil kayo ang isa sa pagkakatiwalaan ng Panginoon para ituro ito. Sabi nyo, ako? Yes, ganun din yung mga taong tinawag ng Panginoon. Yung mga taong tinawag ng Panginoon, ang tawag din nila, ako? Sabi ni Moses, tinatawag kita, ako? Sabi ni Jeremiah, ako? Ang daming doubt. Aywan ko ba, bakit lahat ng mga taong tinatawag ng Diyos, yung mga ayaw? Tanungin mo sarili mo. Kaya, sabi mo niyan, gusto ko na. Lahat ng tinatawag ng Diyos, yung ayaw. I wonder, bakit yung mga tao, alam niyo po kasi yung mga taong mga ayaw, pag gumusto talaga yun, gusto na talaga. Pero yung gusto, pag umayaw, ayaw na talaga. Kaya mas maganda yung una na ayaw na nagkagusto. Amen? Kaya yung una po, ayaw ko talaga mag-serve kay Lord. Pero nung mag-serve kay Lord, tama ang sabi ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. Kasi nakilala niya ang Panginoong Hesus. Ikaw din. Alam niyo po, ganun ka din. Minsan, sabi mo, dami mong mga questions. Hindi lang 100. Masing-masing sobra pa sa 100 ang mga questions mo. But along the way, as you come to the Lord, balikan po natin na ulitin ko yung mga pinipili. Sabi ni Jeremiah, Panginoon, ang bata ko pa. Sino diyan manggareklamo na bata pa? Yan, bata pa. Very good. Jeremiah was a young man. Sino pa? Si Moses is an older man. Amo manggihapon. Bata, magurang, parehas ang sapat. Lord,
iba na lang. Sabi ni Lord, di, maluya ako mag-istorya, Lord. Sabi ni Lord, sino naghimo sa san tao? Sa inyo, ikaw. O niyan, sige. Reklamo pa siya. O ada, tawagan si Aaron para di agad makaligtas. Kaya pag tatawagin ka ng Panginoon at tinawag ka talaga, hindi ka talaga makakaligtas. Gagawa siya ng iba't ibang kaparaanan para tumugon ka. Kaya kung ako sa'yo, paulit ko sinasabi ito, sabihin mo sa katakin mo, kag sabihin mo sa katakin, kamunod dua, sumuko ka na. Yan. Isa lang naman kailangan talaga eh. Alam nyo, sa kaharian ng Panginoon, isa lang kailangan, yung sumuko. Sumuko sa hari. Alam niyo po, magkakaayusan tayo. Wala na sakit ng loob. Pag lumapit ka sa Diyos, minsan bakit masakit, meron tayong mga sakit ng loob? Kasi hindi ka pa talaga totally surrendered. Masarap yung total surrender na wala ka nang inisip. Sold out ka na kay Lord. Ikaw ba, sold out ka na ba? Praise God. Dapat ganun, sold out ka na kay Lord. Kasi bakit? Utusan ka ng Panginoon, walang problema. Sold out ako, para kay Lord ako. Pero pag marami pang mga, yun ang maging problema. So balikan po natin. Sabi doon, for us, the child was born, a son was given to us, the government will be upon his shoulder. Balikan po natin. Ang dala ni Lord is the government, is the kingdom, is not religion. Ang katibayan na talagang hindi, kasi galit siya sa mga religious people. Kaya kung relihiyoso ka, pasensya ka. Kasi, di ba, nang una tayo, ay, napaka-religious talaga. Kita man, lipay-lipay man kita. Proud man kita na parang, sino man kita na, di ba? Pero, alam niyo po, ayaw talaga ng Lord ng religious. Kasi once, ang religious person, kasi nito lang yon, they know God, but they don't live for God. They know God. Kilala nilang Diyos, pero hindi sila namumuhay sa Diyos. At ayaw ng Diyos ng ganon. So, balikan po natin itong word. So, ang ibig sabihin po nito, kasi Isaiah po to, Old Testament, ang meaning po niyan ito, soon the King will be with us, soon the kingdom of God will be arrived on earth. Bakit? Nasa Old Testament pa sila. So ngayon, basahin po natin Matthew 4:17. So sabi diyan, sabi ni Lord, the kingdom of heaven has come. Nang dumating siya. Now, ano ang ibig sabihin doon? Ito ay transition from religion to government. Kaya tayo po ng mga born again, ito po ang problema, paulit-ulit itong pinipreach. Ang naging problema ng Old Testament, yung religion, Judaism. Yun ang naging kalagaban ng kaharian ng Panginoon na hindi na ituro ng maayos. Ano naman ang kalaban ng New Testament? Christianity. In the book of Acts, the people, tinawag sila na Christian. At ito ang problema natin ngayon. Kasi ang born-again people, marami, they embrace the religion of Christianity, but they don't live for the kingdom of God. That's the problem. Kaya sabi sa katakin nyo, dako ang problema ta. But sabiha, it's a good problem. Why? Why? Sabi mo sa katakin mo, ikaw ang susuguon sa Diyos. And that's the good answer. Napakalaki ng trabaho natin. Kasi hindi po non-believer ang ating tatrabahuin. Kasi marami pong mga Christians that they don't live in the kingdom. They embrace religion. They believe in God, but they don't live for God. At alam niyo po, yung picture na yan, pumunta ang Panginoong Hesus, yung makikita nyo. Kaya hindi po Christmas tree dapat ang nakikita dyan. Amen? Yung kapanganakan ng Panginoong Hesus ay magpapakita ng transisyon ng pananampalataya sa Kanya, ng Kanyang gobyerno. Last, what are the transition of Christ's birth? Ito po ang pangatlo. Ito na. Ito ang malupit. Transition of worship. Pakisabi po, worship. Okay. So, basahin po natin yung word. Di ba naalala nyo po yung pinanganak ang Panginoong Hesus? Sino po ang unang nakakita sa pagdating ng Panginoong Hesus? Sino po ang unang naka-witness about the heavenly or divine activities? The shepherd. Tama? The shepherd.
So, yung angel dumating, tapos kumanta, Glory to God. Tingnan nyo po, para maintindihan nyo po yung transition. Glory to God in the highest. Sabi niya, peace on earth. Sabi niya, kapayapaan sa langit at sa lupa. Kagalakan sa lahat ng mga tao. Why? Ito ang hindi nakita. Kasi yung transition, ito na. Ang langit, grabing saya. Dahil napakatagal nang inaantay nila. Even po yung mga prophets na nagprophesy, napakatagal inantay ang kapanganakan ng Panginoon. Then, alam niyo po, yung shepherd, na makita ng mga shepherd, pumuntang shepherd kay Jesus ng anak, sumamba. That's the first worship ever. Pero ito po nakakalungkot. Hindi ng Diyos pinaalam sa lahat. Where in fact, lumaki na ang Panginoong Hesus, hindi pa rin alam ng iba. Pero something strange happened. Ito po. Ang sabi ng Bible, He will reign over Jacob's descendants. Sino yon? Sino yon? Si Jesus. His kingdom will never end. Sino yon? Kaninong kingdom ang hindi magtatapos? Jesus. Ano po ang ibig sabihin niyan? Christ will live with us forever. Jesus will reign forever. Anong taon ngayon? Pakisigaw! Ilang taon na naghahari ang Panginoon? Oh, nakita nyo? Since na pinanganak ang Panginoong Hesus, until now, He's reigning. Wala kasi tayong palasyo na nakikita. Wala kasi tayong nakikita ng mga militar. At wala tayong makikitang mga ano paman, katulad ng isang kaharian. Kaya maraming magugulat. Pero ito nga kami ng mga mensahero, kinakausap at ipinapaalam sa amin ng Panginoon ito para ituro sa lahat ng tao. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, wala kayong makikitang sinyalis ng kanyang kaharian. Maliban na lang na ang kaharian ng Diyos nasa iyo. Nasaan yung kaharian ng Diyos? Nasa mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Saan siya naghahari? Sa atin. Christ reign on the people who believe in Him. Kaya sabi natin, Lord, I accept you as my Lord and Savior, my King. Then you are citizen. Umaasa tayong darating ang tawag natin ito, hope of glory. Na darating ang Panginoong Diyos bilang hari ng mga hari. Sa pagbabalik ng Panginoong Diyos, tutubusin niya yung mga taong kanyang niligtas. Kaya ang pagdating ng Panginoong Hesus, hindi ito para sa mga unbeliever. Para sa mga non-believer, ito po ay judgment para sa kanila. Pero sa atin na mga nananampalataya, sabi ng Panginoon, lift up your head when the time has come. Kasi yung mga kaalo niyo na magpakilala ng mga citizen at mga born again kayo, mawawara na yun na. Pero pwede naman haliun na yan. Pakibasa. After Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi or wise men from the east came to Jerusalem. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Alam nyo po, ito po, I think si Jesus nito mga nasa 2 years old na. Like Maki or 3 years old. Kasi sabi dito, basahin nyo po, and ask him, where is the one who has been born of the King of Jews? We saw his star, and he rose and have come to worship him. Hindi nakalagay dito. Where is the child? Sa ibang translation, where is the child who was born? Yung nakikita natin mga picture sa Pasko, ando na yung shepherd, pinagsama-sama na sila. Kaya akala natin, isang event lang yon. Hindi po. Nauna pong ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga Israelita. Pero napakakonting tao. Sino lang? Shepherd, Mary, Joseph. Sila lang, di ba sila lang yun? Meron pa ba? Wala na. Wala, last na yun eh. So, yung unang event, first event, na nakakaalam lang, yung shepherd, si Mary at si Joseph.
Then alam nyo, dahil ang Diyos ay tagapagligtas hindi lang ng Israel, alam nyo from the east, the first Gentile ever worship the Lord is the wise man. Kaya ang tawag sa mga taong hintil na kumilala sa Panginoong Hesus, they are wise men. At napakakunti lang po ng mga wise men. Tingnan nyo po, ang kunti lang talaga ng wise men. Tapos ngayon, sasayangin mo pa yung pagiging wise. Amen. Di ba kayo masaya? Palapakan nyo naman ang Panginoon na you are wise. Okay. So, ano ang ginawa ng mga wise men? They worship. They worship. Anong transition na nangyari dito? Anong transition? Way of worship. Kasi in the Old Testament, walang sino man, ever person. Naalala niyo po na magpagawa ng rebolto ang hari ng Babylonia? Daniel, no. Alam ni Daniel na hindi siya pwedeng lumuhod. Kasi alam niya na ayaw ng Diyos. Napakalinaw ng 10 Commandments, royal or kingdom law. Number one, rule na wag natin babaliin yung kingdom rule number 1. Ang sabi ng Lord, I am the Lord your God. Do not have any God before me. Number 1, from heaven or earth, any image or ano paman, don't worship. Lahat na may Biblia, alam yan. Pero hindi lahat na may Biblia, ginagawa yan. Kaya, anong ginawa ni Daniel? Mas pinili niya na itapon dun sa lion's den kaysa baliin niya yung kanyang ang sabi ng Lord. Ano ang tawag ng Diyos sa mga nakakilala sa Kanya at bumalik sa pagsamba sa rebulto? Anong tawag na Kanya? Anong tawag sa kanila? They are adulterer. Yes. Kasi bakit? Kilala na nilang Diyos, pero nagkaroon sila ng ibang allegiance. Ayaw ng Diyos ng Diyos. So, pero pagdating sa New Testament, ito na, nagkaroon ng dumating yung anak. Yung anak. Kaya, yung mga Israelita, alam nila siyempre, mayroon nga naman batas. Mayroong batas. Tapos ngayon, ito dumating si Jesus, sinamba ng mga tao. Eh, yun ang isang dahilan bakit napako ang Panginoong Hesus. Kasi they claim, sabi nila, they claim to be God. You got my point? Si Pablo, katulad din natin dito. Sino dito ang mga deboto? Yan, alala ko, nung panahon nakilala pa, di pa ako nakilala sa Panginoon Hesus, sabi ko, kami mga sarado, kandado, deboto. Parang si Pablo. Kasi alam niya yung kanyang paniniwala. Alam niya na he's a Pharisee. Alam niya he's in the right. But one day, when he encountered Jesus himself, nagkaroon ng transition. Parehas man natin. Lahat tayo dito. Pinaniwala, naniwala, nanindigan, pero nang makilala natin ang Panginoong Hesus at nang ating siyang ma-encounter, ano nangyari sa atin? We are changed. Anong tawag doon? Transition. So, we have come to worship Him. Ito po ang nangyari na transition in the Old Testament. Transition of worship from animal sacrifice to King Jesus. Ang Old Testament, para makalapit ka, maglalagay ka ng mga animal sacrifice to worship the
God, who worship God the Father. Pero ito pang nangyari. Kaya sa atin sa New Testament, wala na pong mga tupa, okay na, wala na mga kanding na dapat bakan ay alay. Direkta tayong pupunta kay. Kaya, di ba, ito, yung first worship kay King Jesus, sino yon? Yung shepherd. Pagdating po ng wise men, sabi ng mga wise men, or sabi nila, 3 kings, ang ginawa nila, they come. Ito pong pagkakaiba. Ano ang pagkakaiba, pastor? Kasi para maintindihan po natin, yung word na bowing down. Bowing down, kasi mayroong bowing down sa kingdom, may bowing down sa religion. I hope you got my point. Tayo po kasi ng mga religious person, tayo ng mga tinuruan, syempre, yung pagluhod para sa atin, di ba, is sign of worshiping a God or a deity. Tama. Pero alam niyo ba sa kingdom, is a sign of respect to the king. When you come, my God. Kaya napansin niyo po sa Old Testament, galit ang Panginoon sa mga Israelita? Kasi yung bowing down as religious, naging tradisyon sa kanila. Nawala ang essence of respect. Yung basta na lang lumuhod, mga waran labot. Pero nawawala na ang essence ng reverence before the Lord. Na bago ka lumapit, alam niyo po kung bakit sa mga king ang reverence? Kasi ganito yun. Di ba hindi ka pwedeng pumasok doon sa tawag nito, sa sala o trono ng hari hanggat hindi ka pinapatawag. Alam natin yan in the book of Esther. Even himself, the queen, ganun katindi ang presence ng king. Pag humarap ka sa hari, isang napakalaking privilege. Kaya lumapit ka at makalapit ka, my King, my Lord. Hello? Alam niyo po ang nawala sa atin? Yung respect. Kasi we are taught by religious bowing down. Pero ngayon, as a kingdom, I hope you sense yung reverence as we come and bow before the Lord as King, Lord, and Savior. Kaya tayo po ngayon, wala na pong animal, but direkta tayong lumalapit sa Panginoon. Kaya pansin nyo, pag andun kayo sa mga kwarto nyo, luluhod kayo, direkta to King Jesus. At iyan po ang nangyari sa New Testament. Na lahat ng tao, binigyan ng pagkakataon, lumapit direkta sa Panginoong Jesus. No more blood of the animal. No more cows. No more candings. No more tupas. Only need is to come to the Lord, have respect to Him. Okay, what are the spiritual transition on Christ's birth? Ito po ang tatlo. As we close the month, kaya dapat ma-realize po natin na ang December is not an ordinary month for us. Sa spiritual perspective, makikita po natin na ang December is the end, but the new is come. Transition of faith from father to son. Tapos transition of belief from being religious person to become a citizen of the kingdom. At transition of worship. Wala na pong animal sacrifice. You can directly come to Jesus. Ano po ang message sa atin? Pera na lang po, kadlaw, pira po niyan, 29. Pera na lang kadlaw, 2 days. So 2 days na lang is January. Tama? January na. Sabi sa katakan mo, January na. Wake up. Ano po ang message ito? As we have transition. So, pinare-remind sa atin kung paano nag-close ang tuig with the Lord. You must start the year for the Lord.